nalalapit na po ang fiesta sa Cavite City kung kaya't marami na pong mga bazaars kasama na po ang local carnival o tinatawag nating perya kung saan nais po ng aking mga inaanak na naglambing na kami bumisita. Kaya kasama ang kanilang mommy na aking best friend ay bumisita kami after their periodic exam. Together with Caleb, Faithy, Elise, and of course my best friend Karen. Ito na po, let's explore yung local carnival or perya sa Cavite City. Ay, may entrance pa ba? Wala yun. Bandar 46 Tenado. Masaya po kaming magkaibigan na pagmasdan ang mga bata, ang kanyang mga anak, at ang aking mga inaanak na mag-enjoy sa simple pamamaraan dito po sa local carnival here in Cavite City after their periodic exam dahil ang mga batang ito naman ay nag-aaral talagang mabuti at matataas ang grado na nakuha. At syempre, mula po nung kami mga kabataan until ngayon po in our season of life, we are just simply so blessed na magkasama po kami dito sa Pilipinas, sa ibang bansa at balik dito sa Pilipinas. At ayan, syempre, we are now giving an opportunity sa mga batang ito na lumaki sa ibang bansa na maranasan paano ba ang fiesta o paano ba mag-celebrate tuwing November dito sa Cavite City kapag nagkakasayahan po ang aming siyudad. Ang fiesta sa Pilipinas ay tumutukoy sa tradisyonal na pagdiriwang ng patronong santo ng isang bayan o lungsod at ito ay mahalagang bahagi ng kultura ng mga Filipino. Karaniwan, mayroong bawat bayan o lungsod sa Pilipinas na kanilang sariling fiesta na isang pagdiriwang na may kahalagahan sa aspetong relihiyoso at kultural. Hindi na po nagkakaiba dito ang Cavite City sa tradisyong ito at nung kinalakhan din namin, ito pagpupunta namin sa local carnival. Ayan, ito po yung pagdadart ng lobo. O yan, ilan ba sa inyo ay nakapunta rin dito? Marami pa po kaming ginawa doon sa local carnival, kaya lang hindi na po namin na-video dahil sa sobrang kasiyahan ay hindi ko na po na-i-video ito. So, bisitahin nyo rin po ito kung kayo ay may pagkakataon. Simple, mura, pero alam nyo yun, it's the bonding that counts with your loved ones or in my situation, aking mga inaanak at kaibigan ko po. At syempre, hindi po makukumpleto ang fiesta sa Cavite City if hindi kami sasaglit sa May PN or sa Monte Park. Napakaganda na po ng sa Monte Park kung inyong makikita at maraming salamat po sa pumuno ng ating mayor na si Mayor Denver Chua. Nung araw na nagpunta po kami, merong astrophotography na naka-display at meron po silang exhibit at congratulations sa mga naghanda nito ng mga kabataan from different parts of Cavite. They go around in different provinces of Cavite para po mag-exhibit at magbigay ng kaalaman at kaaliwan na rin po sa mga kabataan and even po sa mga magulang na who would want to get to know more about this subject. Ayan, meron pa silang meteorite exhibit. Kaya kung nais nyo pong makita yung moon and space rocks, ito po yun. At pinakita po talaga nila sa amin at may sample pa na different types of rocks that I was amazed of at isa siya sa tumulong sa atin para i-explain ito. Pakinggan natin siya. Observation.
let's have a quick look dun sa isa naman. This one is observation log number 10. This one was drawn February 5, 2020. So this one is Ano po, NWA. meteorite, and then the other one, tektite. It's heavy. It's heavy. Let's call your Kuya. Yung NWA po is a meteorite. And it landed... Can I? Picture you? Okay. NWA po, kaya kasi NWA tawag sa kanya because This one. nag-land siya. O, teka lang, pakita natin na. This Hindi po, tektite po. tektite, Ito po yung NWA. NWA. Yeah, kaya Okay. po NWA yung pangalan niya kasi nag-land off po yung meteorite na pinanggalingan niya sa Northwest Africa. NW. Oh, thank you so much. At sa ngayon po ay naririto po kami sa likod ng Cavite City City Hall. Napakaganda na po. Ang likuran nito, dinevelop na at meron na ring ferry going to Mall of Asia. You know what? Have you watched that already? Yeah, 2 times. Oh, what's the title? A Quiet Place Part 2. Oh, It's the most amazing movie ever. Pagkatapos nating mamasyal dito sa likod ng City Hall ng Cavite City, lakad naman po tayo diyan lamang po sa mga food stalls. Malapit lang po dito sa Samonte Park kung saan meron din po mga bazaars at tiangge. Gutom na po kami kaya eto, naghanap kami ng makakainan. At among all, the food stall, eto po ang napili naming kainan na merong fried noodles. At the same time, may toppings po siya. Napakasarap po mula sa S&D. Itong kanilang ino-offer na fried noodles with toppings. At kayo na po pwedeng pumili. Meron pong siomai, merong sisig, meron din po silang siomai at drinks. So, mura lang po. 60 pesos, may 80 pesos. At the same time, yung kanilang mga kumbaga fried noodles with toppings. Ang maganda po kasi dito, fresh, mainit, bagong luto, at masarap po. Ayan si Desa. Hi Desa! Si Desa po ay napaka-bait at napakasipag po na nagpe-prepare ng fried noodles with toppings. So you can just tell her what you want. Yung sa take-out at kayo miss, po ano ay lalagyan ko kanyang i-assist gladly. So ako po, ayan, ako at ang aking mga inaanak, kasama ang aking best friend, we ordered different types of fried noodles po. So, kasama na po dyan. Meron din po silang tinitinda dito na long french fries. Hindi po yung typical french fries, talagang mahaba at malalaki, pero may cheese flavor na, may cheese na sausawan din po, kaya gustong-gusto namin. Or cheese dip. Ayan po, mura lang. May 45 pesos, may 65 pesos, may 85 pesos. Yung in-order ko po, ayan, iniluluto na yung sisig. So, kung 65 pesos po, yun ay yung maliit lamang. Yung malaki naman is 90 pesos. So, nagulat ako talaga pala po pag sinabi mong large, large talaga siya. First time yung kumain dito or nakakakain na kayo dito before? Oh, masarap siya. Yun na yung order ka, no? Yay! So, yan po mga Caviteños. Visit na po kayo here sa S&D. So muli, maraming salamat Desa. So mga Caviteños at kabayan, ano pa po ang iniintay ninyo once you visit po yung mga food stalls sa Samonte Park? Daanan nyo po ang S&D nang sa gayon ay makatikim kayo ng masarap na fried noodles with topic of your choice. Fiesta sa Cavite City ay inaalay para sa kanilang patronong santo, ang Our Lady of Solitude of Portavaga or kilala rin bilang Nuestra Señora de Soledad de Portavaga sa Castilla. Ang araw ng kapistahan ng Our Lady of Solitude of Portavaga ay pinagdiriwang tuwing ika-18 ng Nobyembre. Cavite City na kagawian na every 2nd November of the month, doon en grande na nagse-celebrate or simple na nagse-celebrate ang
iba't ibang pamilya sa Cavite City, naghahanda ng pagkain, nag-iimbita ng bisita mula in and outside Cavite City. Thank you. Yan po ang order natin. Naku, ang sarap. So, naka-order na po ako ng isa. This one, I'll take it home from my mom. Kasi ang sarap po. For just 90 pesos. Imagine niyo po, sulit sa sarap. So, may toge, may pansit, and then you can choose from any of this condiments po. Ayan. Po. Large French fries. Caleb, do you like it? It's good? How about you? You like the large French fries? Oh, mami, kasama na! Hati mo na lang. It's with tentacles. You like it? Ang fiesta po sa Cavite City, karaniwang kasama ang mga relihiyosong aktibidades tulad ng prosesyon, novena at mga misa para sa pagsamba sa kanilang patrono na si Our Lady of Solitude of Portavaga. At sa panahon po ng fiesta, maaasahan po na makikita ang makukulay na dekorasyon sa kalsada at mga tindahan na nagbebenta ng mga lokal na pagkain at souvenirs o tinatawag natin ngayong tiangge. Nagtutulungan po ang mga residente ng Cavite City at mga bisita upang magsama-sama sa pagdiriwang, kaya ito'y isang masayang okasyon na puno ng buhay at kulay. Sa lahat ng mga taga Cavite City at Caviteño, Happy Fiesta everyone! At gayon din kami, simple lamang po, magkasama-sama ang pamilya at magkakaibigan, gayon din po sa aking mga inaanak. Masaya na po kami at syempre na-enjoy namin ang kagandahan at pag-unlad ng Cavite City. Happy Fiesta everyone! God bless you all!